Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Michang Ame from Japan, Kabayan, Aries. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ, Zebra, 7 letter T, letter T. Ronald Balbuena, WZ7, letter T, letter T. Sir, maraming salamat po always sa iyong thanks donation. At syempre sa inyong lahat, maraming salamat sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga, uy, ganda oh. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading, tandaan mo, general reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. 1 to 15 to nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang inyong kapalaran, kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito. Tandaan nyo na nagsasalita ako dito ng mga warning sign. Kung sa inyo is negative yun, 2, 4, 6. At kung gusto nyo na positive lang, gusto nyo madinig, ay maaring this channel is not for you. Hindi mo to personal reading, tatandaan mo, hindi mo ito personal reading. Hindi ka nag-iisang energy sa mundong ito, kaya huwag kang masyadong maapektuhan sa reading natin kung hindi siya sa'yo, ha? Use your intuition talaga. Okay. May lungkot. Okay. There's a rainbow after the rain, diba? The most difficult part of situation is over. Yan, maaring may mga makakaramdam ka na ng mga kasaganaan sa iba sa inyo or may mga sitwasyon na matatapos na o iba dito is magtatapos. Halimbawa, nakapatapos ka na magbayad ng utang. O kaya may natapos ka na isang goal, di ba? O kaya may darating na blessing, ganyan. O kaya may sitwasyon na nagkaroon ng pag-aaway or hindi pagkakaintindihan, and this time, end na yun, mga ganun sitwasyon. There's a good fortune coming sa'yo, and syempre, ingat ka pa rin kasi may mga tao na against sa'yo, or may mga tao na galit, hate, hindi ka gusto, at may gagawin silang behind your back. Aries. Dealing or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito or someone. Pwedeng kapatid mo, kasama mo sa trabaho. Tingnan natin pa. Or kung sino man siya, anak mo. Temporary situation. May mga sitwasyon na it's temporary. Halimbawa, you have a sadness, diba? May mga sitwasyon na nagagalit ka. Halimbawa, madali kang magalit pero madali ka rin mag-heal. Pwedeng ganon. O kaya may mga situation na nahihirapan ka, there's a hardship situation. Maaring pang temporary lang yon, no? Kung ano mang sitwasyon na yan na pang temporary. Yan. Oy, change for the better. May mga sitwasyon na kailangan ng baguhin or there's a changes happen kasi dito rin kasi si Rainbow. Ibig sabihin is may mangyayaring pagbabago kasi kung hindi naman ito hana tuloy. Flower and butterfly. Ibig sabihin ay may magaganap na pagbabago sa buhay mo. Hindi man ito this December or this half, by the next year, may mangyari. Kaya may mga bagay na pang temporary. May magbabago. Pagbabago to. May mangyayaring magbabago. For a better. Money or property through inheritance, winning or windfall. So, iba sa inyo is, maaring ito is related to your money, to your work, ganyan. Maaring kasi nga marami kang mga, ano tawag dito? Night shift, o kaya overtime yan. Magkakaroon ng pagbabago kasi magiging maganda yung takbo, may mga kasaganaan, sitwasyon, di ba? So, nakita ko dito. O kaya naman sa iba sa inyo is merong isang sitwasyon na matagal ka nang na-stuck or na-trap dun sa sitwasyon and now you're thinking about something changes. Ganon. Halimbawa sa relasyon. Halimbawa, kung saang aspeto ng buhay mo yan na you feel trapped and stuck. Ganyan. O kaya when it comes to emotion. Diba?
Yan. On may mga ano rin dito, may pag-uusapan kayo related to a property, pera, business, um, mana, ganyan. Sa iba sa inyo. Tingnan natin kung ano pa. Okay, June. June is 6 minutes, 6 hours, 6 days, 6 weeks, or 6 months. Or June is malapit or kakilala mo is June ang birthday. Or pwedeng in the past June or sa susunod na June by next year. Pag comes dito is baka magkakaroon ng mga changes kasi flower ito, di ba? Tapos may flower dito. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Yan. Pag titinan ko dito is someone, a part of the family, or ikaw ito, is you want to protect. Yan. Someone's protecting. Pwede rin sa iba dito is your angel is protecting you, no? Kasi iba sa inyo medyo intuitive or may mga ability, ganyan, sa iba sa inyo. And you are protektado daw ikaw. And then also is pag-uusapan ka dito no? Yan, pinag-uusapan ka or pag-uusapan ka kasi there's a mga flowers. And then when it comes sa finances mo naman dito, you need to protect your finances din. No, protect at pag-isipan mo maigi mga bagay. Siguro yung iba dito is change for a better. Siguro hanggang ka na sa mag-iipon ka na ng pera. Pag-iipunan mo kasi gusto mo bumili ng bahay, magpagawa ng bahay, bumili ng ganito, ng ganyan, ng ganun. Pwedeng ganun. Or magsisave ka na ng money. Or kung sa business siya, nandun na rin pagbabago, no? Magiging maganda yung takbo niya. Ay, dissatisfaction with life. When it comes sa dissatisfaction, siguro 1 to 15, magkakaroon ka lang siguro ng mga halimbawa, mga kalungkutan, ganyan. May mga aasamin ka na pwedeng hindi maganap muna o hindi mo muna makamit yun. Pwedeng ganun. O kaya magkakaroon ka ng dissatisfaction sa trabaho mo, sa pera mo, sa karelasyon mo. Ganyan. May mga, pwede rin to na there's a broken hearted or mga broken promises, broken situation, broken, may mga unexpected. Yun na lang pinaka-the best. May mga unexpected. Pero wag kang masyado kasi pantemporary lang daw yan. Pwede itong tao na to, halimbawa, diba? Or ikaw ito, meron siyang, sa'yo, magkakaroon ka ng, kalungkutan sa kanya or madidissatisfaction ka sa kanya, pwedeng ganun. O kaya, there is someone into your life na nagkaroon ng pagbabago, kaya medyo makakaramdam ka ng lungkot kasi akala mo tuloy-tuloy yun, hindi pala, diba? Yun, akala mo forever kayo, hindi pala, joke. Sabi ka, ate, mapanakit no? Ayaw na si ate mo. Ipasok mo ko sa aspeto ng buhay mo yan. Ay, detection, investigation, and proof. Ingat ka. Someone spying, maybe you, no? Pwedeng ikaw rin ito or maybe someone spying. Or may tao na nagmamadyak sa'yo or may tao na gusto niya o naghahanap siya ng ebidensya or something. Pwedeng ganun. Yan. May mga pagmamadyak at may mga naghahanap ng katotohanan. Baka ikaw ito or someone yan. Lalo na kung may third party ka, no? Kumbaga, yung mo minamatsyagan ka na pala, hindi mo pa alam. Sa ate talaga, Okay, may mga iba dito, there's a promotion situation. Maari may mga mapopromote or maybe you will receive something gift. Yan, makaka-receive ka ng gift or mapopromote ka or may magbibigay ng pagmamahal o tulong sa'yo, ganyan. Or makaka-receive ka ng souvenir or maybe ikaw ito, magbibigay, no? O kaya you have an achievement or blessing, magbibigay ka sa ibang tao, pwedeng ganon. Yun ang nakikita ko dito. Maybe you will receive something. Ay, may taong matigas ang ulo. May tao dito na sarili nila inisip niya. Ganyan. May tao na arrogante. Yan. May tao na parang siguro makukulitan ka sa kanya. Kumbaga, paulit-ulit na lang, ganyan-ganyan. O kaya, halimbawa, paulit-ulit nila lang nagdududa, paulit-ulit nila na sinasabi mo, paulit-ulit na lang tayo. Pwedeng ganon. Diba? Kung sino man to, o kaya nandun yung mga tao na hindi kanila pakikinggan sa mga sasabihin mo, or ikaw hindi ka makikinig sa mga sasabihin nila, pwedeng ganun, vice versa. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Uy, Galileo, there's a luck.
Ibig sabihin, kung saang aspeto ng buhay mo yan, pwedeng there's a lack kasi may magbibigay ng gift sa'yo, pagmamahal, or suporta, pwedeng ganun. No? O kaya there's a lack of win when it comes to a gamble. Malaki man o maliit yan. Maaaring there's a good fortune or may mga reward or achievement ka na marireceive. Yan, may mga luck sa buhay mo by this 1 to 15. Kung paano niya ibibigay sa'yo yan, it's a blessing. Energy ni Aries. May mga sisiya sa atin ka, no? Energy niya. Anak, dito ka sa nandun si Bibi Chang. Energy po ni Aries. 1 to 15 December. Huwag nyo ipilit ha, kung hindi nyo energy to. Hindi mo to personal reading. Universe, pwede explain mo sa akin to. Bakit siya ganito? Gusto ko lang i-clarity to ha. Kasi medyo hindi maganda. Challenge. Okay. Ibig sabihin, 1 to 15 may challenge ka. Magkakaroon ka daw ng challenge. May mga sitwasyon daw na mapanghinaan ka na loob. Hindi ko lang alam kung may sakit ka or magkakasakit ka. Ganyan. Pwedeng mananakit yung buto mo, mananakit yung katawan mo, yung kalamnan mo, ganyan. Yun na nakikita ko dito ha. Kaya medyo low yung energy. Iba sa inyo is medyo konti yung tulog or maybe you're a night shift o kaya nagigising ka sa umaga, sa madaling araw, pwedeng ganun. Bigla-bigla ka lang na nagigising, pwedeng ganun. Imbalance kasi nakikita ko rin sa'yo, no? Yung energy mo, it's more on imbalance situation or may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin or balansehin. Ganyan. May mga sitwasyon na maghahanap ka ng clarity pero hindi mo pa mahahanap yun o hindi pa siya mangyayari. May mga bagay na gusto mong, anak! Baluga! May mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong itama pero hindi siya matatama or hindi pa siya maitatama sa ngayon. Pwedeng sa iba dito sa delay kanya. No, yun na nakikita ko. Energy mo rin. Energy mo. Sana hindi ikaw to. No? Pero may ako sabihin yun. Energy mo, basta imbalance to. May mga decision making na hindi ka makapag-desisyon. Na hindi, may mga napanghihinaan ka kasi ng loob no? Dito sa sitwasyon. May mga sitwasyon na medyo mahina ka. Na maaari magkakaroon ng mga makokontrol ka ng sitwasyon mo. Halimbawa, yung sa trabaho mo, ganyan. Makokontrol ka, wala kang control kasi kailangan mo pumasok kasi it's busy. Pwedeng ganun. O kaya, may mga gusto kang gawin pero hindi ka mo magawa kasi nga halimbawa gusto mo mag-holiday, di ba? Hindi pwede kasi kailangan i-rush, mga ganun. Kung ano man yung mga sitwasyon na makokontrol ka. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin. May mga risk ka na gagawin this time. 150. Magti-taking a risk ka. Anong parating kay Aries? Universe. Anong parating? Anong ibig nyo sabihin? Okay. Okay. Okay, parating sa iyo. Parang nasabi ko na rin. Andito siya, oh. Okay, parating sa iyo, sakit ng ulo ko. Merong tao na magbibigay ng suporta sa iyo. Or ikaw ito, magbibigay ng suporta. Vice versa tayo kasi hindi ko nang binagat pangalan mo. Parating din sa iyo, yun nga, sabi ko sa iyo, may marireceive ka na gift, tulong, pagmamahal, ganyan. And then also, parating din sa iyo,
Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, you are more on magnetic this time. Yan, magiging magnetic ka. Ibig sabihin is, may mga bagay ka na maiisip na gusto mong gawin, gusto mong simulan, gusto mong i-reset, or gusto mong ayusin, simulang muli, pwedeng gano'n. May mga may mga big decision situation ka na gagawin. Yun ang nakikita ko sa'yo, ha. Magkakaroon ka daw ng panimulang muli. May parating na magsisimula kang muli from the basic or from the top. May mga sitwasyon na matatapos or may paglaya na sitwasyon na magaganap sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. May travel kayo, either malapit o malayo yan. There's a travel situation. Also, parating sa'yo, may tao. May tao dito. May tao dito na gusto niyang humingi ng forgiveness sa'yo. Or maybe this is you. Yun ang nakikita ko. Anong dapat iwasan ni Aries? Alam mo, stable ka dito. Yung iba dito may business, malaki man o maliit, may business kayo or meron kayong mga pinamumunuan. Ganyan. Parang there's a leadership situation kasi ako na nakikita sa iba. It's good siya, as long as you are more on focus, sa nakita ko dito, magiging maganda siya. Mag-focus ka lang na mag-focus in a positive way. At saka always make a balance, no? May tutulungan ka dito. Either, yun, di ba sabi ko sa may pagtulong? Ikaw or someone. Yun ang nakikita ko dito. Diba dito, you have a charity. Halimbawa, may tinutulungan ka, ganyan. O nagcha-charity worker ka. When it comes naman sa, ay titingnan natin relationship. Mamaya ko na sabihin relationship. Dapat iwasan. Ano saka tong ko, truth ko. Anong dapat iwasan ni Aries? 1 to 15. Lumabas na naman siya. Oo nga naman. Sabay ganun na. Sinagot ko yung sarili ko. Okay, iwasan mo, yung mapanghinaan ka ng loob, syempre, is ayun. Iwasan mo yung depress, or magkaroon ka ng insecurity, or ma-let down ka ng sitwasyon mo, no? Yan. Iwasan mo yung hindi ka magpursige or magtiyaga sa mga bagay-bagay to success. Iwasan mo, siyempre iwasan mo yung yung ma-burnout ka, ma-drain ka, yung hindi mo, yung, tawag dito? Diba sabi ko, wag ka mapanghihinaan. Iwasan mo yung madali kang sumuko sa mga bagay-bagay. Yan, iwasan mo yun. And then also, iwasan mo yung exhaustion. Nang nakikita ko dito, iwasan mo din yung hindi mo protektahan, depensahan yung sarili mo. Ganyan. And then, kung may mga bagay na kailangan mong panindigan mo. Ganyan. Iwasan mo yung is not to keep moving or to keep fighting sa mga inaasam mo sa buhay to success. Tsaka iwasan mo yung mga lungkot. Lungkot, sadness, disappointment. Kung may mga bagay na hindi pa sa ngayon binibigay sa'yo, siguro in the right time ibibigay yun sa'yo. Don't regret, but you need to learn. Diba? If there's a regret, kaysa mag-regret ka, mag-learn. Gawin mong aral yun. Ibig sabihin, kung may mga nag-failed, it means mas more ka magpursige. Mas more ka pa maglaan ka pa ng mga new strategy. Mga ganun sitwasyon. O kaya, huwag ka malungkot o manghinayang sa mga bagay na natapos na, sa natapon, nasayang, ganyan. Kasi sayang na yun, okay na yun. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, batang batuta.
Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kinukuhaan ako, sabi niya, parang there's a situation daw na you want to rebuilding or restructure. Oo, anak, meron ata si ano dito. Baba. Love, Aris. Tandaan nyo ha, iba-iba kayo ng ano ha, paniniwala sa love. Tayo pala. Kasama pala ako to. Ay, ganun. Ganito, will fortunate ako sa love. Tingnan natin. Ano po to, universe? Okay. Okay. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, unahin mo natin yung single na to ha, singleness. Okay, sa mga single, may someone na, may third party. Ay, may third party nga. Sa mga single dyan, ang nakikita ko sa'yo ay may tao. Nakakilala mo na. May taong kilala mo na may nararamdaman sa'yo. Parang pag nakita ka niya, parang, you are the sunshines of my life. Ganyan. Parang, pag nakita ka niya, parang kumikinang ka sa kanya. O, di ba? Lalaki ka man o babae, syempre. Di ba? Yun, ang nakikita ko dito. Ibig sabihin, kakilala mo na to. Sa mga single dyan. Yun. Maaaring magkakaroon ka ng communication nito? Or maybe sa iba dito is makikilala mo siya sa maraming tao na places. Pwedeng sa mga celebration, sa kasal, sa mga parties, ganyan. Sa friend to friend, maaaring ganyan sa iba. Okay, kung kayo naman is separated. Sa mga separate, itong sitwasyon na to kasi nagkaroon ng pagbabackstab no? Yan, nagkaroon talaga ng pagtataksil, ganyan. Pero tandaan mo, wala yung pangalan mo Kaya vice versa. Energy reading tayo. Gusto niya, syempre, gusto niyang magkaroon ng pagsasaayos sa iyo. They still reminiscing the past. Nagkakaroon siya ng pag-aalala sa mga nakaraan ninyong dalawa. Or maybe this is you. Gusto niya kausapin, magkaroon ng pagsasaayos. Gusto niya ng union. Gusto niya makipag-bonding sa iyo. They want to heal this relationship. Or kahit lang magkaroon kayo ng magkaisa lang kayo. Gusto niya ng getting together. Marami daw siyang sasabihin sa iyo. Di tayo dyan. Yun ang sabi Dito sa card dito sa card na ano. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, kung kayo is in relationship, sana walang third party. May mga tension kasi na hindi pa tapos dito sa relasyon na to. Yan. May mga tension na hindi pa natatapos, pero may magaganap daw na happiness dito sa inyo. May mga tension na hindi matatapos, may mga sitwasyon na mababalikan sa nakaraan. Pwede halimbawa, nag-uusap kayo, mababalikan niya yung nakaraan. Diba? Magkakaroon ng ganong sitwasyon. O kaya may mga sitwasyon na babaguhin nyo in this relationship. Sa iba sa inyo, nandito yung sitwasyon na may pagtahak ng bagong sitwasyon sa buhay pagdating sa relasyon. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago. Or, there's a decision making happen sa relasyon. Pwedeng ikaw magdidesisyon ka sa relasyon. O kaya may mga babaguhin ka. O kaya, kung ano man yan, basta may mangyaring pagbabago sa relasyon. Halimbawa, kung nag-aaway kayo, palagi kayo nag-aaway, but this time hindi na kayo palagi mag-aaway, pwedeng ganun. Iba sa inyo is may pagtahak ng bagong direksyon. Pero sa nakita ko ito, magkakaayos kayo. Magkakaayos kayo ito. Yung ano lang, siguro may banding nga siguro magde-date kayo. Sabi ganun. Kasi may banding situation ako na nakikita dito. Magkakaroon ng mga pagpaplano. May mga paplanuhin, tapos may mga magbabanding. Kung may third party, dalawa anak mo? Ay, hindi. Oo, dalawa yung anak mo. Sa iba dito, dalawa. Tatlo? Ganyan. Sa iba, dalawa o tatlo. Pwede rin isa. Yun na nakikita ko.
Anong mangyayari universe sa relasyon na to? Pagpaplanong magkakaroon ng celebration, party, may mga sitwasyon na mag-heal o may mga mapag-uusapan na about something need to change in this relationship. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin yung money mo. Kunin mo lang yung iba sa inyo, ha? Doon. May devil! Bakit may devil? Oh. Naluga. May devil. Tingnan natin yung money mo. Kamusta pa yung money ni Aries? Devil na naman eh. Visit, oh. Ay, Galileo. Ba yan? Nanakit ulo ko dun, ah. Money po niya. Money and trabaho, isa lang to, ha? Kasi yung trabaho mo, doon naman pinagkukuhanan mo, eh. Okay, when it comes to your money, may bigla ka daw, bigla ang gastos, ganyan. Or marami kang bibilin, parang gano'n. Anak, ano ba yung ginagawa mo? Sinisira mo na may baraha. Nakikita ko sa'yo dito, medyo responsible ka naman pagdating sa pera. Yan, responsable ka. Yun nga lang, ang nakikita ko dito, may pagtapon na pera. Ibig sabihin, sana hindi lahat, siguro nga lang may pagkagastusan ka. Maaring ganon. O kaya naman, may mga responsibilidad ka lang talaga na dapat, bigyan. Halimbawa, may responsibilidad kang bigyan mo yung pamilya mo, yung anak mo, yung ganito. Maaring ganon. Kasi nga, it's December nga naman talaga. Diba? Pagdating sa pera mo, is, yung iba dito, is need nyo atang maghigpit, no? Or medyo maghigpit ang sinasabi. Pero tumatapon. Ba't tumatapon, universe? Pagod ka ba? Tingnan ko nga. Iba dito pagod siguro kayo. Pwedeng universe, explain mo sa akin to. Kaya pala. Patay tayo dyan. Mag-ingat ka pagdating sa pera. Huwag ka masyado magtiwala. Kasi ang nakikita ko dito, pwedeng maloko ka o may mangloko sa'yo pagdating sa pera. O pwedeng ikaw ito, diba? Kasi may nakita ako magiging liar, dishonest. May pagnanakaw, may mangliling lang, pangliling lang, magiging sneaky siya. Halimbawa, yung boss mo, diba? Magiging sneaky siya sa'yo. Sabihin niya, wala kang bonus, pero ang totoo, binagbigay pala ng bonus, diba? Yung mga gano'n, kaya binawasan nyo. Halimbawa, overtime, tapos ang makukuha mo lang pala maliit lang. Ina-expect mo, ganito yung makukuha mo. Yung pala, sabihin niya kasi yun talaga, kaysa sa tax, yung pala may nagdugas na siya. Diba? Ingat ka pa rin. Pero sa pagdating sa pera, ingat ka. Dito. Pero sana wag ikaw ito, ha? May mga pandaraya at pagnanakaw. Advice po. Nasa sa'yo pa rin yan. Ha? Kasi buhay mo naman yan. Ano advice niyo po kay Aries? Okay. Oo nga naman. O yung 10. 10. Mag-uusapan ka daw, Aries. Magiging tampulan ng kwentuhan o usapan. Kasi pala kasama ka dun, Patay tayo dyan. Chismosa rin pala, chismoso no? Yun ang sabi dito. Okay, dito, mag-ingat. Hindi ko muna sabihin yung advice, ha. Sabi ko sa'yo, meron ako nakita. Mag-ingat ka. Losing something valuable. As in.
Yan, losing something valuable. And sa iba sa iba naman, pwedeng mawawalan kayo ng mga gamit, mahuhulugan kayo ng gamit, ganyan. Sa iba naman is mananakawan talaga kayo. Yan, there's a theft or nakaw na magaganap sa inyo. Pero sa inyo pa rin yan. Trust your intuition. Okay, when it comes sa, ay may pagtulong. May tutulong sa'yo. May mga ano dito, makaka-receive ka daw ng text message. Yan, within the 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months, or by the next of August, ganyan. Sa isang tao na either hihingi siya ng tulong sa'yo or itong tao to is tinutulungan ka niya. Yun na nakikita ko dito, ha? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, huwag ka daw mawawala ng pag-asa. No? Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. And then so wag mo daw pababayaan yung sarili mo. Kailangan mo lang din ng self-care. Speak out, no? Ibig sabihin is be confident to speak out in a good way. Ganun din ang nakikita ko. And then also, always think to the future. Save money. And then, kung may mga bagay na naumpisahan, ito yung kinakailangan na tapusin. Or be responsible sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And then, do your passion, no? Basta tuloy-tuloy lang. Be cooperative, ang sinasabi rin dito. And don't lose hope, kumbaga, no? Ang sinasabi rin dito. Yeah. Kumbaga, you need to escape in a situation na it's not working to you anymore. You need to getting away with something din. Yan. Kung this is a time to start fresh in life and use your head when making a decision and move forward. Continue ka lang sa direction to find your goal, no? Kailangan sa iyo have a clear path, positive destination, and don't rush. Pero may mga bagay na need to rush. May mga instant opportunities daw na darating sa iyo. May mga bagay na need to heal. It's time to heal. Mga bagay na need na baguhin. Trust your intuition and be idealism and make a clarity in some aspect of your life. Tsaka, i-renew mo daw yung paniniwala sa taas. Sa iba, ha? Yan. Arigatou namaste, God bless.